Rafael Alcantara, isang pangalan na kumakatawan sa kapangyarihan at yaman. Ngunit sa likod ng malalaking gusali at ngalan ng kumpanya na nakaukit sa mga signboard, naroon siya, nag-iisa sa kanyang executive office. Ang tanging ilaw ay ang nagliliwanag na screen sa harap niya. Hindi ito isang ulat sa stock market. Hindi rin data ng kumpanya. Ito ay feed mula sa CCTV camera ng isa sa kanyang mga supermarket. Isang babae ang pinagmamasdan niya. Manipis ang katawan nito, balot sa isang lumang jacket na halatang hindi sapat upang protektahan siya mula sa malamig na hangin ng Disyembre. Ang kanyang mga mata, malalaki at puno ng pagod, ay patuloy na sumisipat sa paligid. Bumulong siya sa kanyang sarili. Anong ginagawa ng babaeng yan? Nakita niya kung paano dahan-dahang lumapit ang babae sa estante ng gatas. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Kumuha ito ng isang lata ng pormulang gatas, mabilis na isinilid sa kanyang bag at nagmamadaling lumabas. Nagring ang telepono ni Rafael. Si Mang Tonyo ang head ng security. Sir Rafi, may nahuli po kaming nagnakaw ng gatas. Matagal na raw po siyang napapansin, pero ngayon lang po nakuha ang pagkakataon. Iwanan niyo siya. Utos ni Rafael. Walang emosyon sa kanyang boses. Hayaan niyo na lang siyang umalis. Pero sir, sinabi ko, iwanan niyo siya. Nag-aalangan si Mang Tonyo, ngunit sumunod. Ngunit bago pa makalabas ang babae, naharangan na siya ng isang security guard. Nanlaki ang mga mata ng babae sa takot. Agad siyang nagtago sa likod ng cart, tila humahawak sa isang bagay. Ma'am, alam po naming kinuha niyo ang gatas. Pakibalik na lang po. Mahinahong sabi ng guard. Umiling ang babae, ang tinig ay halos bulong. Hindi ko po kayang bayaran, pero kailangan ng anak ko yan. May sakit po siya. Napansin ni Rafael ang maliit na ulo na sumisilip mula sa likod ng cart. Isang bata, payat, maputla, may benda sa noo. Kakaibang hapdi ang naramdaman ni Rafael. Ngunit hindi pa rin niya lubos na maintindihan kung bakit. Pinindot niya ang zoom button. Lumaki ang imahe. Unti-unting luminaw ang mukha ng babae. Huminto ang pagtibok ng puso ni Rafael. Ang pamilyar na hugis ng mukha. Ang mga matang dati puno ng kinang, ngayoy hinubog ng pagod at takot. Ang labi, manipis, ngunit minsan ay ngumiti para lang sa kanya. Belle, bulong niya, ang pangalan ay lumabas na parang hininga. Isabel Reyes, ang kanyang dating asawa. Ang babaeng inakala niyang hindi na niya muling makikita, ang babaeng pilit niyang binura sa kanyang alaala, ay naroon, nagmamakaawa, nagnanakaw ng gatas para sa isang bata. Ang bata, ang maliit na bata sa likod ng cart, kasing payat ni Belle. May kapansin-pansin na pasa sa braso, ang parehong malalaking mata. Naramdaman ni Rafael ang pananakit sa kanyang dibdib. Isang matalim na kirot na pilit niyang pinipigil. Agad siyang tumayo, ang upuan niya ay bumagsak sa likod. Bakit? Bulong niya. Bakit ganyan ang kalagayan mo, Belle? Ang huling beses na nakita niya si Belle, balot ito sa isang puting wedding gown. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Nagmamakaawa sa kanya. Ngunit siya, si Rafael, ay nanatiling tahimik. Pinanood niya ang eksena sa screen. Ang security guard ay pilit na kinukuha ang gatas. Si Belle, umiiyak, ngunit mahigpit pa ring nakakapit sa lata. Anak ko yan! May sakit siya! Kailangan niya to! Sigaw ni Belle, ang tinig ay puno ng desperasyon.
Ang boses ni Belle, puno ng pighati, ay parang punyal na tumagos sa puso ni Rafael. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata. Hindi siya umiyak sa loob ng maraming taon, ngunit ang tanawin na iyon, ang anak, ang anak nila, nagbalik ang mga alaala, ang pangako niya kay Belle, ang mga pangarap nilang dalawa, ang pagmamahalan nila, at kung paano niya sinira ang lahat, ang mga kasinungalingan, ang pagmamanipula, si Mama, Doña Elena. Ang kanyang ina, ang taong pilit niyang pinaniniwalaan, ang siyang naghihiwalay sa kanila. Pinunasan ni Rafael ang kanyang mga mata. Mang Tonyo, sigaw niya, ang boses ay matigas at puno ng utos. Sir? Bitawan niyo siya. Ngayon din, wala siyang kinuha. Pero Sir Rafi, nakita po namin, walang permanenteng nakalimot, walang naganap na pagnanakaw, intindihin mo. Bitawan niyo sila. Nagulat ang security guard. Binitawan nito si Belle. Pasensya na po, ma'am, sabi ng guard. Ngunit si Belle, nakatingin sa bata sa kanyang likod, ay tila walang narinig. Dalhin niyo sila sa pinakamalapit na ospital, utos ni Rafael. Pagamot ang bata, ako ang bahala sa lahat ng gastos at sabihin niyo sa kanya, huwag siyang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa kanya at sa anak niya. Masusunod, sir. Binaba ni Rafael ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa screen. Si Belle ngayon ay nakakapit sa bata, tila isang sisidlan ng pag-asa na unti-unting nauubos. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Maya, naalala niya, ito ang pangalan na gusto ni Belle para sa kanilang magiging anak. Tinitigan niya ang imahe ng kanyang dating asawa at anak. Ang puso niya ay puno ng sakit at hininga. Kung gaano katagal nilang tiniis ang hirap na ito. Kung gaano katagal siya nabulag ng kasinungalingan. Ngunit tapos na, hindi na niya hahayaan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinawagan ang kanyang personal assistant. Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol kay Isabel Reyes at sa kanyang anak, kung saan sila nakatira, kung ano ang ginagawa niya, lahat, sa loob ng 1 oras. Masusunod, Sir Rafi. Pinatay niya ang tawag. Tiningnan niya muli ang screen, ang imahe ni Belle at Maya, ang kanilang anak, ang kanyang anak. Bumulong siya, ang tinig ay puno ng pangako. Hindi ko na kayo iiwan, Belle. Babawi ako. Babayaran ko ang lahat. Ngunit habang tinititigan niya ang imahe, isang anino ang dumaan sa kanyang isip. Ang anino ng isang babaeng may matinding kapangyarihan at walang hanggang pagmamay-ari. Si Doña Elena Alcantara. Ang kanyang ina. Kaya niya bang labanan ang sarili niyang ina? Kaya niya bang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan kung ang ugat ng lahat ay ang taong pilit na kumokontrol sa kanyang buhay? Ito ang tanong na bumabagabag sa kanyang isip. Habang tinititigan niya ang imahe ng kanyang pamilyang nawala at ngayon ay unti-unting bumabalik. Ang malamig na simoy ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-alab na kaba ni Isabel Reyes. Nakaupo siya sa gilid ng higaan, mahigpit na hawak ang maliit na kamay ni Maya. Ang puting kumot ng ospital ay halos lunurin ang kanyang payat na katawan. Tahimik, tanging ang tunog ng monitor sa tabi ng kama ni Maya ang maririnig. Isang patunay na humihinga pa rin ang kanyang anak. Ngunit ang katahimikan na iyon
ay may kasamang malalim na ingay sa kanyang isip. Ingay ng nakaraan, ingay ng mga pangako, ingay ng mga kasinungalingan. Nagmulat si Maya, bahagya. Mama! Mahina nitong bulong. Ang boses ay halos hindi marinig. Narito ako, anak. Sagot ni Belle, pilit na ngumiti, kahit nanlalamig ang kanyang mga labi. Magiging maayos ka, pangako. Pangako, isang salita na minsan ay may matamis na kahulugan, ngayoy mapait na alaala. Sa isip ni Belle, hindi pa rin niya lubos na maintindihan ang nangyari sa supermarket. Bakit hindi siya hinuli? Bakit agad dinala si Maya sa ospital? Ang tanong na iyon ay sinagot ng pagbukas ng pinto. Rafael Alcantara. Nakatayo siya roon, matikas, formal, at may dalang aura ng kapangyarihan na tila hindi na kailanman nawala. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakita si Belle na kakaiba. Isang halo ng pagsisisi at pag-aalala. Biglang kumulo ang dugo ni Belle. Ang lahat ng sakit na itinago niya sa loob ng maraming taon ay nagbalik. Ikaw! Marahas na bulong ni Belle, tumayo, ang kanyang tingin ay matalim. Anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Rafael. Bagkus, lumapit siya sa kama ni Maya at tiningnan ang bata na tila nabigla sa tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Okay lang siya? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bahid ng pagod. Wala kang pakialam. Sagot ni Belle, inilayo ang kanyang sarili sa kanya. Huwag mong hawakan ang anak ko. Napatigil si Rafael. Lumingon siya kay Belle, may sakit sa kanyang mga mata. Belle, kailangan yun ng tulong. Simula ni Rafael, ang boses ay parang nagmamakaawa. Ang kalagayan ni Maya. Wala kang alam sa kalagayan namin, putol ni Belle. Hindi na napigilan ang kanyang galit. Alam mo ba kung gaano kami naghirap? Alam mo ba kung paano kami nakakain sa isang araw? Habang ikaw, nasa taas ng mundo mo, ako naman, halos magmakaawa para sa kaunting pong awa. Napakuyom ang kamao ni Rafael. Patawarin mo ako, Belle. Patawarin? Natawa si Belle, isang mapait na tawa. Patawarin mo ako, pero ang salitang yan ay hindi ko maintindihan mula sa iyo. Ang isip ni Belle ay muling bumalik sa isang araw, 10 taon na ang nakalipas. Ang araw na sana ay sila'y magpapakasal, ngunit hindi dumating si Rafael. Sa halip, isang sulat ang natanggap niya. Hindi kita mahal, Belle, huwag kang mag-assume. May iba na ako. Ang anak mo, hindi ko yan pananagutan. Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso na parang patalim. Ang pagmamahal niya ay ginawang katatawanan. Ang pangarap niya ay naging abo. Nagising siya mula sa flashback. Ang galit ay muling bumalik. Umalis ka na lang, sabi ni Belle, mahigpit na kinakapit ang kanyang mga bisig. Salamat sa tulong, pero kaya na namin. Palagi naman kaming nakakaraos nang wala ka. Isang yaya ang lumapit kay Rafael. Sir, kumusta po si Maya? Aayos lang, yaya. Sagot ni Rafael, tila nagulat sa pagdating ng yaya. Pero sir, malala po ang pneumonia niya. Kailangan niya ng agarang operasyon. Hindi na po kaya ng gamot. Narinig yon ni Belle. Ang kanyang puso ay parang pinisil. Operasyon? Hindi niya yun kayang bayaran. Ang iniipon niya para sa pagpapagamot ni Maya ay sapat lang sa gamot at check-up. Ngunit ang pride niya ay mataas pa rin.
Ayaw niyang ipakita sa Rafael na mahina siya. Ayaw niyang humingi ng tulong sa taong nanakit sa kanya ng lubos. Hindi ko kailangan ang tulong mo, matigas na sabi ni Belle, lumingon sa yaya. Magkano ang bill? Babayaran ko. Ma'am, malaki po talaga. Nasa 200,000. Nanginginig ang mga kamay ni Belle. 200,000. Halos buong buhay niya hindi niya hawak ang ganoong kalaking pera. Lumingon si Rafael. Belle, hayaan mong tulungan kita. Hindi, sigaw ni Belle. Kahit kailan, hindi ko hihingin ang tulong mo. Napayuko si Rafael. Walang magawa. Nakita niya ang matigas na tingin sa mga mata ni Belle. Kung ganoon, sabi ni Rafael, ang boses ay malungkot, aalis muna ako, ngunit magpapabalik ako mamaya. Belle, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magaling si Maya. Sa ayaw mo at sa gusto mo. At umalis na si Rafael. Sa pag-alis ni Rafael, nakahinga ng malalim si Belle, ngunit ang paghinga na iyon ay hindi dahil sa ginhawa, kundi sa matinding pagod. Lumapit ang yaya sa kanya. Ma'am, kailangan talaga ng operasyon. Kung hindi, baka mas lumala pa ang kalagayan ni Maya. Nang hina ang mga tuhod ni Belle, napaupo siya sa upuan sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang mukha ni Maya, payat at maputla. Ang maliit na bata na ito ang kanyang mundo. Ang lahat. Narinig niya ang boses ng doktor sa labas ng kwarto, nakikipag-usap kay Rafael. Mr. Alcantara, as I said, critically ill po si Maya. Kailangan ng agarang operasyon. Kung hindi, baka hindi na po siya abutin ng umaga. Ang bawat salita ay tumagos sa buto ni Belle. Hindi na abutin ng umaga, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang pride, ang sakit, ang galit. Wala nang halaga ang lahat ng iyon kung mawawala si Maya. Lumingon siya sa pinto kung saan lumabas si Rafael. Ang kanyang puso ay nagdududa, ngunit ang kanyang isip ay walang pagpipilian. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang buong mundo. Ang pagmamahal niya kay Maya, ang tanging bagay na mas malakas kaysa sa kanyang pride. Ang bawat segundo ay tila isang buong oras para kay Rafael. Nakatayo siya sa labas ng silid ni Maya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa salamin na bintana, kung saan tanaw niya si Belle na nakayakap sa kanyang anak. Ang imahe ay masakit, ngunit nagbigay din ng kakaibang lakas. Narinig niya ang pag-uusap ni Belle at ng yaya. Ang bawat salita ay bumabaon sa kanyang puso. Kailangan ng operasyon, hindi na abutin ng umaga. Ang mga salitang iyon ay parang nagpatigas ng kanyang kalooban. Alam niyang galit si Belle, alam niyang may karapatan itong magalit. Ngunit mas malaki ang pagmamahal niya sa anak nila kaysa sa anumang galit na nararamdaman niya para sa kanya. Kailangang gumaling si Maya. Iyon lang ang mahalaga. Pumasok muli si Rafael sa silid. Nagulat si Belle sa kanyang pagbalik. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng matinding galit. Ngunit may bahid na rin ng takot. Belle, simula ni Rafael, ang boses ay pilit na pinatatag. Narinig ko ang sinabi ng doktor. Kailangan ni Maya ng agarang operasyon. Alam ko, mahinang sagot ni Belle, umiiwas ng tingin. Hindi mo ito kayang bayaran. Diretsang sabi ni Rafael, ngunit walang bahid ng pagmamataas. Tanging pag-aalala lang. Belle, hayaan mong tulungan kita. Hindi ito para sa atin. Para ito kay Maya. Lumingon si Belle kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Anong kapalit? Tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. May gusto kang kunin mula sa akin? Umiling si Rafael. Wala, gusto ko lang na maging maayos ang anak natin. Ang salitang anak natin ay tila nagpabilis
ng tibok ng puso ni Belle, isang salita na matagal na niyang hindi naririnig. "Huwag kang magkunwari na may pakialam ka, Rafael," sabi ni Belle. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang sumira ng buhay namin. Ikaw ang nagtulak sa amin sa ganitong sitwasyon." "Tama ka," sagot ni Rafael, yumuko. "At nagsisisi ako. Masisisi mo ako sa lahat. Pero ngayon, kailangan ni Maya ng tulong. Hindi ko hahayaan na mawala siya, Belle." Lumapit si Rafael, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Belle, ngunit agad itong inilayo ng babae. "Kung papayag kang tulungan ako," sabi ni Belle, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. "May mga kondisyon ako." "Sabihin mo," mabilis na sagot ni Rafael. "Una," sabi ni Belle, tumingin sa kanyang mga mata, "hindi mo kami aalisin sa buhay ni Maya kung sakaling maging maayos siya. May karapatan ako bilang ina." "Oo," sagot ni Rafael, "wala akong balak na alisin ka sa buhay niya." "Pangalawa," patuloy ni Belle, "hindi mo ako pipilitin na balikan ka. At hindi mo ako babastusin o sasaktan o bibigyan ng kahit anong dahilan para masaktan pa ako." Nanginig ang labi ni Rafael. Ang mga salitang iyon ay parang mga saksak sa kanyang puso. "Pangako," sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. "Wala akong gagawin na makakasakit sa iyo, Belle, kailanman." "Pangatlo," sabi ni Belle, tumingin sa kanyang anak, "hindi kami titira sa bahay niyo. Hindi ko kayang harapin ang ina mo. Hindi ko kayang harapin ang mga alaala sa lugar na iyon." Napakunot ang noo ni Rafael. Alam niyang mahirap iyon, ngunit para kay Maya, gagawin niya ang lahat. "Sige," sagot ni Rafael. "Kumuha tayo ng hiwalay na unit, isang condo unit na malapit sa ospital at sa eskwelahan, malayo sa Alcantara Mansion, kung saan kayo lang ang titira, at ako ang bahala sa lahat ng gastusin. Lahat-lahat." Tinitigan ni Belle si Rafael. Sinusuri ang kanyang mga mata, naghahanap ng kahit anong bakas ng kasinungalingan. Ngunit tanging pag-aalala at pagsisisi lang ang nakita niya. "Sige," sa wakas ay sabi ni Belle para kay Maya. Isang malaking hininga ng kaluwagan ang pinakawalan ni Rafael. Mabilis siyang umaksyon. Sa loob ng ilang oras na asikaso ang lahat, ang operasyon ni Maya ay nakatakda na at isang marangyang condo unit ang handa na para sa kanila. Habang ibang inililipat si Maya sa private room pagkatapos ng matagumpay na operasyon, nakita niya si Belle na nakatitig sa kanya. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng galit. Tanging pasasalamat lang ang nakita niya. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi nagtagal. Sasalukuyan silang nasa lobby ng ospital papunta sa parking lot nang biglang may dumating na isang pamilyar na sasakyan. Isang itim na limousine. Mabilis na bumaba ang isang babae. Matikas, matangkad, at may tindig na nagbibigay ng kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang mamahaling dress. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas at galit. Doña Elena Alcantara. Agad na nananigas ang buong katawan ni Belle. Nagbalik ang lahat ng takot at alaala ng nakaraan. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay. "Rafael!" matigas na sabi ni Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya, ngunit ang kanyang tingin ay dumaan kay Belle, puno ng pagkasuklam. "Mama! Ma!" sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkabahala. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Doña Elena,
Ang kanyang tinig ay tumataas. Bakit nandito ang babaeng ito? At sino ang batang iyon? Mama, kalma lang po tayo, sabi ni Rafael, tumayo sa pagitan ni Belle at ng kanyang ina. Si Belle po ito at si Maya po ang anak namin. Napangisi si Doña Elena. Anak natin, hindi ba't sinabi ko na sa iyo, ang babaeng yan ay walang iba kundi isang manggagamit. At ang anak na yan, hindi mo yan anak, Rafael. Nanlaki ang mga mata ni Belle. Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa kanyang sikmura. Mama, tama na! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi pa niya nagagamit laban sa kanyang ina. Tama na? Natawa si Doña Elena, isang malamig na tawa. Hindi. Ngayon pa lang nagsisimula ang lahat. Rafael, kung inaakala mong makakabalik ang babaeng yan sa buhay mo, nagkakamali ka. Hinding-hindi ko hahayaan. Lumingon si Doña Elena kay Belle. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Isabel Reyes, sa tingin mo ba, dahil sa kaunting mong awa, magkakaroon ka na ng lugar sa buhay ng anak ko? Nagkakamali ka. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang pangalan ng Alcantara at hindi ko hahayaan na manatili kayo sa buhay namin. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Doña Elena, isang ngiti na puno ng kakaibang panganib. Ito ang paalala, ang desisyon mo, Rafael, ay may malaking kapalit. Ang bagong condo unit ay maluwag at moderno. May malaking bintana na tanaw ang abot-tanaw ng syudad. Ngunit para kay Isabel Reyes, pakiramdam niya ay isa pa rin siyang preso, nakakulong sa ginintuang hawla. Malayo man sa mansyon ng mga kakatanda, mga Alcantara, ang anino ni Doña Elena ay tila sumusunod pa rin sa kanya. Mama, tingnan mo! Sigaw ni Maya. Masigla nitong ipinapakita ang isang coloring book na bigay ni Rafael. Ngumiti si Belle, pilit na pinipigil ang lungkot sa kanyang puso. Ang ngiti ni Maya, ang tanging liwanag niya. Mabilis na gumaling si Maya pagkatapos ng operasyon. Ang maliit na condo unit na ito ang kanilang kanlungan. Ngunit kahit pagaano kaligtas, ang nakaraang pilit niyang tinatakbuhan ay patuloy na humahabol. Kalahating linggo pa lang sila sa condo unit, ngunit 2 beses na siyang nakatanggap ng mga bulaklak mula sa unknown sender na may kasamang anonymous na sulat. Ang nilalaman, manggagamit. Huwag mong akalain na makakahanap ka ng lugar sa Alcantara. Lumayas ka. Alam ni Belle kung sino ang nagpadala. Doña Elena. Pinunit niya ang sulat. Pilit na hindi pinapansin ang kirot sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maging matatag para kay Maya. Isang hapon, habang nagbabasa ng kwento si Belle kay Maya, nagring ang doorbell. Isang delivery man. Isabel Reyes po. May delivery po kayo mula kay Mrs. Elena Alcantara. Nagulat si Belle. Ano na naman kaya ito? Isang malaking kahon. Nang buksan niya, nakita niya ang isang mamahaling baby crib. Ngunit sa loob ng crib, naroon ang isang lumang larawan. Isang larawan ni Rafael at isang magandang babae, magkayakap, masaya. Sa likod ng larawan, may sulat. Ang iyong lugar, hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilyang ito. Nanginginig ang mga kamay ni Belle. Isinilit niya sa basurahan ang larawan at sulat. Ngunit ang imahe ay nakaukit na sa kanyang isip. Ang kanyang puso ay nanakit. Ang dating pagdududa ay unti-unting lumalalim. Posible kayang pinaglalaruan lang siya ni Rafael? Naalala niya ang araw na iyon. Ang pinakamaligayang araw sana ng buhay niya. Ang kasal nila ni Rafael.
Flashback. Ang araw ay maliwanag, ngunit ang puso ni Belle ay mas maliwanag pa. Nakasuot siya ng simple, ngunit eleganteng puting wedding gown, nakatayo sa altar ng simbahan, naghihintay kay Rafael. Malapit na siya, bulong ng kanyang kaibigang si Sofia, pilit na ngumiti. Nag-iintay siya, lumipas ang minuto, naging oras. Ang mamagam, ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mata ni Belle ay nagsimulang mamasa. Nasaan siya? Isang assistant ng pari ang lumapit sa kanya, may dalang sobre. Miss Reyes, may sulat po para sa inyo. Mula po kay Mr. Alcantara. Nanginginig ang mga kamay ni Belle nang buksan niya ang sobre. Ang sulat kamay ay kay Rafael, ngunit ang nilalaman ay parang isang patalim na tumagos sa kanyang puso. Belle, humihingi ako ng tawad. Hindi ko kayang ituloy ito, hindi kita mahal. May iba na akong pinakasalan. Ang bata na dinadala mo, hindi ko yan pananagutan. Kalimutan mo na ako. Nawasak ang mundo ni Belle. Ang simbahan ay tila umikot. Ang puting gown ay naging itim sa kanyang paningin. Bumagsak siya sa sahig. Ang sulat ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay basag na basag. And flashback. Mama, boses ni Maya, bumalik siya sa kasalukuyan. Pinunasan ni Belle ang kanyang mga mata. Walang anuman, anak. Pilit niyang nginitian si Maya, ngunit sa kanyang isip, muling naglaro ang tanong. Posible kayang ang lahat ng pagbabago ni Rafael ay panandalian lang? Isang gabi, habang naglalakad si Belle sa koridor para magtapon ng basura, narinig niya ang boses ni Rafael mula sa kanyang condo unit. Mukhang kausap niya ang isang tao sa telepono. Hindi ko maintindihan, ma. Bakit kailangan mong gawin to? Ang kumpanya, kailangan ko ng access. Napatigil si Bella. Kumpanya? Access? Huwag mo akong idawit sa mga plano mo, ma. Patuloy ni Rafael. Alam kong may gusto kang gawin, pero huwag mo akong gamitin. Nagmamadaling lumayo si Belle. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Anong plano? Anong nangyayari sa kumpanya ni Rafael? Bakit tila nasa panganib ang kanyang posisyon? Ang mga salita ni Doña Elena sa ospital ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang pangalan ng Alcantara. Bigla, pakiramdam ni Belle ay may mali. May mas malalim na nangyayari. Mayroong isang bagay na hindi pa niya alam. Isang mas malaking labanan na kinasasangkutan ni Rafael at ng kanyang ina. At sa hindi sinasadyang paraan, tila nadawit din sila ni Maya. Kinabukasan, habang inililigpit niya ang mga gamit sa sala, nahulog ang isang lumang libro mula sa bookshelf na bigay ni Rafael. Isang picture book ng mga lumang larawan ng pamilya Alcantara. Habang binubuklat niya, may nahulog na pahina ng lumang pahayagan. Ang headline, Alcantara Empire. Isang pamilya, isang kontrobersya. Sa tabi ng article, naroon ang isang larawan, isang mas batang Doña Elena, at isang lalaki na tila hindi pamilyar kay Belle. Sa caption, Mr. Eduardo Alcantara, asawa ni Doña Elena, na sangkot sa iskandalo ng pagkuha ng lupa mula sa mga mahihirap. Nanigas si Belle, hindi niya alam ang tungkol dito. Ang pamilyang Alcantara na tila perpekto sa panlabas ay mayroon din palang madilim na nakaraan. Ang larawan na ibinigay ni Doña Elena kasama si Rafael at ang ibang babae ay muling sumilay sa kanyang isip. Sino ang babaeng iyon? At bakit tila ang lahat ay konektado? Hindi lang ito tungkol sa kanila ni Rafael.
May mas malalim na laro ang pinaglalaruan at tila nagsisimula pa lang siyang makita ang tunay na mukha ng digmaan sa pagitan ng puso at kapangyarihan. Ang mga lindang, ang mga salitang narinig ni Rafael sa telepono, ang pag-uusap nila ng kanyang ina tungkol sa plano at kumpanya ay hindi naalis sa kanyang isip. Idagdag pa rito ang mga titig ni Belle, isang halo ng takot, galit at pagdududa. Alam niyang may mali, may malaking-malaki na mali. Hindi ganoon si Belle. Hindi siya basta-bastang sumusuko sa isang relasyon. Minahal siya nito. Alam niya iyon. Naramdaman niya iyon. Ang biglaang pag-iwan nito sa kanya noon sa pamamagitan lamang ng isang maikling sulat ay hindi kailanman naging makatuwiran. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Maya sa kanyang silid at si Belle ay nasa banyo, umupo si Rafael sa sala. Hawak ang isang lumang larawan nila ni Belle noong sila'y masaya pa. Kailangan kong malaman ang totoo, bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang matagal ng kaibigan, si Leo, na naging malapit sa kanila ni Belle noon. Leo pare, simula ni Rafael, may itatanong sana ako tungkol sa nakaraan. Wow, Rafi, napatawag ka, nagtatakang sagot ni Leo. Tungkol saan? Tungkol kay Belle, noong naghiwalay kami. Ano bang sinabi niya sa'yo? Natahimik si Leo sa kabilang linya. Pare, matagal na yon. Pero ang natatandaan ko, wasak na wasak siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na nakatanggap siya ng sulat mula sa taasam sa sa'yo. Isang sulat na nagsasabing hindi mo na siya mahal at may iba ka na. Pero sa totoo lang, pare, hindi ka panipaniwala. Hindi ikaw yon. Kumunot ang noo ni Rafael. Sulat? Anong sulat? Hindi ko alam. Hindi niya ipinakita, pero iyon ang nagwasak sa kanya. Pagkatapos ng tawag, mas lalong lumalim ang pagdududa ni Rafael. Sulat? Wala siyang natatandaang nagsulat siya ng ganoon. Gamit ang kanyang impluwensya, ipinahanap niya ang lahat ng digital records mula sa kanyang lumang email at cellphone. Pagkalipas ng isang araw, isang tech expert ang tumawag sa kanya. Sir Rafi, may na-recover po kaming isang deleted email mula sa assistant ni Doña Elena. 10 taon na po ang nakalipas. Anong nakasulat? Mabilis na tanong ni Rafael. Maikli lang po, sir. Ang sabi, Ma'am Elena, naayos na po ang sitwasyon ni Isabel. Wala na pong dapat ipag-alala. Parang sinaksak sa dibdib si Rafael. Ang sitwasyon ni Isabel. Naayos na, ito na, ang patunay na may kinalaman ang kanyang ina. Kinagabihan, hinarap niya si Doña Elena sa mansyon. Ma, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay malamig at seryoso. Tungkol saan, anak? Tanong ni Doña Elena, nagkukunwaring walang alam. Tungkol kay Belle, tungkol sa sulat na natanggap niya 10 taon na ang nakalipas. At tungkol sa email ng assistant mo. Nanigas ang mukha ni Doña Elena, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapagkumbabang ngiti. Rafael, anak, huwag mong hayaang sirain ng babaeng iyon ang isip mo. Matagal na iyon, mga bata pa kayo, maraming hindi pagkakaunawaan. Hindi ito pagkakaunawaan, ma, giit ni Rafael. May ginawa ka ba para paghiwalayin kami? Tumayo si Doña Elena, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi. Ang lahat ng ginawa ko, Rafael, ay para sa kapakanan mo. Hindi siya nararapat para sa iyo. Tignan mo ngayon, bumalik siya dahil sa pera, dahil sa kapangyarihan natin.
Hindi iyan totoo. Talaga? Kung gayon, bakit siya pumayag na tumira sa kondo na binabayaran mo? Bakit siya pumayag na gamitin ang pera mo para sa operasyon ng anak niya? Ang mga salita ng kanyang ina ay puno ng lason, idinisenyo para magtanim ng pagdududa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na matinag si Rafael. Umalis siya sa mansyon na mas determinado kaysa dati. Kinabukasan may isang bagay na nagtulak sa kanya na bumalik sa lumang apartment kung saan dating nakatira si Belle. Isang maliit at simpleng apartment na puno ng alaala. Sa tulong ng landlady na nakakakilala pa rin sa kanya, pinayagan siyang pumasok. Halos wala ng gamit sa loob, ngunit sa isang sulok may isang maliit na kahon na may nakasulat na mga alaala. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga lumang larawan nila, mga tiket ng sine, at iba pang maliliit na bagay na nagpapaalala sa kanilang pagmamahalan. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin, isang lumang USB stick. May nakasulat dito, gamit ang penmanship ni Belle. Para kay Rafi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rafael. Ano ito? Bakit hindi ito naibigay sa kanya? Nagmamadali siyang umuwi sa kanyang sariling opisina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Nagload ang files. Isang audio file. Ang pangalan, ang katotohanan. Pinindot niya ang play. Ang katahimikan ng kanyang opisina ay binasag ng isang boses. Isang boses na pamilyar, ngunit puno ng pagsisisi at takot. Mama Elena, hindi ko po kaya, patawarin niyo po ako. Bulong ng isang babae. Nanigas si Rafael. Kilala niya ang boses na iyon, si Sofia, ang matalik na kaibigan ni Belle. Gagawin mo ang inuutos ko, Sofia, ang matigas na tinig ni Doña Elena. O gusto mong malaman ng lahat ang sikreto ng pamilya niyo, ang utang ng tatay mo, ang mga ilegal na transaksyon niya? Pero, pero si Belle po, masisira ang buhay niya at si Rafael po, mahal na mahal po nila ang isa't isa. Umiiyak na sagot ni Sofia. Ang pag-ibig ay isang kahinaan, Sofia. Kailangan silang paghiwalayin. Kailangan mong isulat ang sulat na iyon. At kailangan mong patunayan na may anak si Belle na hindi kay Rafael. Kailangan mong humanap ng testigo. Utos ni Doña Elena. Walang bahid ng pagdududa. Parang tumigil ang mundo ni Rafael. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang tenga, nanunuot sa kanyang kaluluwa. Ang sulat, ang bata, ang lahat ng kasinungalingan. Nagpatuloy ang pag-uusap. Detalyadong inilatag ni Doña Elena ang kanyang plano, kung paano gagawin ang peking sulat na galing kay Rafael. Kung paano kukuha ng testigo na magsasabing may ibang lalaki si Belle at hindi niya anak si Maya. Kung paano niya sisirain ang kasal at ang buhay ni Belle. At ang pinakamahalaga, Sofia, siguraduhin mong hindi makikita ni Rafael ang sulat na iyon at walang makakapagbigay sa kanya ng USB na iyan. Kung hindi, magbabayad kayong dalawa. Napatay ang audio. Ang opisina ay muling nabalot ng katahimikan. Ngunit ang isip ni Rafael ay nagngingit-ngit sa galit. Ang lahat ng duda, ang lahat ng pag-aalala, ang lahat ng sakit na tiniis niya at higit sa lahat, ang sakit na tiniis ni Belle. Hindi ito pagkakaunawaan. Ito ay isang kasuklam-suklam na panlilinlang, isang malalim na pagtataksil na binalak ng sarili niyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang kanyang puso ay parang sasabog. Ang mukha ni Belle, ang mga mata ni Maya,
Ang lahat ng paghihirap nila ay lumabas sa kanyang isip. At siya ay nabulag. Nabulag ng pagtitiwala sa kanyang ina. Naramdaman ni Rafael ang isang hapdi sa kanyang dibdib. Hindi lang ito galit, kundi matinding pagsisisi. Gaano niya katagal hinayaan ang kanyang ina na kontrolin ang kanyang buhay. Gaano katagal siyang naging bulag sa katotohanan. Ngunit ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang matinding determinasyon, isang apoy ng galit na hindi niya kailanman naramdaman. Kinuha niya ang USB, pinanood niya muli ang pangalang para kay Rafi na nakasulat doon. Ito ang katotohanan na dapat niyang nalaman 10 taon na ang nakalipas. Kailangan niyang ipaalam ito kay Belle, kailangan niyang ituwid ang lahat. Ngunit paano niya sasabihin kay Belle? Paano niya maipapaliwanag ang lahat ng sakit na dulot ng kasinungalingan? At paano niya haharapin ang kanyang sariling ina, ang taong pilit na sumisira sa kanyang pamilya? Ito ang simula ng isang digmaan. Isang digmaan para sa katotohanan, para sa katarungan at para sa pagmamahalan. Nagulat si Isabel Reyes nang biglang dumating si Rafael sa condo unit. Ang mukha nito ay hindi maipinta. May hawak siyang isang maliit na USB stick at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kakaibang emosyon. Isang halo ng galit, sakit at matinding pagsisisi. Belle, kailangan mong pakinggan ito, sabi ni Rafael. Ang boses ay mababa, halos bulong. Nag-alinlangan si Belle. Ilang beses na siyang nasaktan sa mga pangako ni Rafael. Ilang beses na siyang nalinlang ng pag-asa. Ano na naman ba yan, Rafael? Tanong niya, puno ng pagod. Kung isa na namang pinalabas mo para... Hindi, ito ang katotohanan. Putol ni Rafael, lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ang katotohanan na dapat nating nalaman, 10 taon na ang nakalipas. Dinala ni Rafael ang laptop sa mesa. Isinaksak niya ang USB. Nakatayo si Belle sa tabi niya. Ang puso ay kumakabog ng mabilis. Ano kaya ito? Isa na namang scheme? O ang simula ng bagong sakit? Pinindot ni Rafael ang play button. Ang katahimikan sa loob ng kondo ay bumasag. Isang boses ang narinig ni Belle. Boses ng isang babae, nanginginig, umiiyak. Mama Elena, hindi ko po kaya, patawarin niyo po ako. Bulong ng boses. Nanlaki ang mga mata ni Belle. Alam niya ang boses na iyon. Si Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan niya ng lahat. Naramdaman niya ang malamig na dugo na dumaloy sa kanyang mga ugat. Gagawin mo ang inuutos ko, Sofia, ang matigas at pamilyar na tinig ni Doña Elena. O gusto mong malaman ng lahat ang sikreto ng pamilya niyo? Ang utang ng tatay mo? Ang mga ilegal na transaksyon niya? Napasakop si Belle. Ang mga salita ay parang mga martilyo na tumama sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Pero si Belle po, masisira ang buhay niya. At si Rafael po, mahal na mahal po nila ang isa't isa. Ang umiiyak na sagot ni Sofia. Ang pag-ibig ay isang kahinaan, Sofia. Kailangan silang paghiwalayin. Kailangan mong isulat ang sulat na yon. At kailangan mong patunayan na may anak si Belle na hindi kay Rafael. Kailangan mong humanap ng testigo. Utos ni Doña Elena. Umupo si Belle sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang sulat, ang pekeng sulat
na nagwasak sa kanyang buhay, ang kanyang anak, ang akusasyon na hindi si Rafael ang ama. Si Sofia, ang taong inakala niyang kasama niya sa lahat ng hirap, ang kanyang matalik na kaibigan ay parte ng kasinungalingan. At ang pinakamahalaga, Sofia, siguraduhin mong hindi makikita ni Rafael ang sulat na iyon at walang makakapagbigay sa kanya ng USB na iyan. Kung hindi, magbabayad kayong dalawa. Biglang naputol ang audio. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit mas mabigat, mas nakakapanindig, balahibo. Nanginginig ang buong katawan ni Belle. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi, mainit at puno ng pait. 10 taon. 10 taon siyang nabuhay sa kasinungalingan. 10 taon siyang nagdusa, nag-isa, habang ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay nagplano ng kanyang pagkasira. Rafael, ang lalaking minahal niya ng buong puso, na inakala niyang nangiwan sa kanya. Sofia, ang kaibigang inakala niyang tunay. At si Doña Elena, ang halimaw na sumira sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang mainit na kamay ni Rafael sa kanyang balikat. Yumuko si Rafael sa kanyang harapan, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Belle, patawarin mo ako. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Nabulag ako, hindi ko alam, naniwala ako sa mama ko. Ngunit hindi na marinig ni Belle ang mga salita ni Rafael. Ang kanyang isip ay puno ng galit at pait. Ang lahat ng alaala ng kanyang paghihirap ay muling nagbalik. Ang gutom, ang lamig, ang pagtawanan ng mga tao, ang pangungutya sa kanyang pagiging single mother. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Belle. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa luha, ngunit ang kanyang tingin ay matalim, puno ng apoy. Hindi ko hahayaan, mahinang sabi ni Belle, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagdedesisyon. Hindi ko hahayaan na manalo sila. Lumingon siya kay Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Matagal akong naging biktima. Ngayon, tapos na ang lahat ng iyon. Hindi na ito tungkol sa kanila ni Rafael. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa dignidad. Gagawin ko ang lahat para bumawi. Patuloy ni Belle, ang kanyang boses ay tumataas. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Maya. Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila. Naramdaman ni Rafael ang lamig ng boses ni Belle. Ngunit nakita rin niya ang kakaibang lakas na biglang lumabas mula sa kanya. Nandito ako, Belle, sabi ni Rafael, kinuha ang kanyang kamay. Hindi kita iiwan, sasamahan kita. Babayaran natin ang lahat. Tiningnan ni Belle ang kamay ni Rafael pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang sinseridad. Mula ngayon, Rafael, sabi ni Belle, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Magkasama tayo, hindi lang tayo magbabawi. Sisiguraduhin natin na hindi na makakapanakit ang ina mo ng kahit sino pa. Sisiguraduhin natin na malalaman ng lahat ang tunay niyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding apoy ng paghihiganti. Hindi ko hahayaan na makatakas si Doña Elena sa ginawa niya. Ang galit at determinasyon ni Belle ay tila isang bagong puwersa, isang apoy na nagbigay ng liwanag sa madilim na silid. Ngunit sa puso ni Rafael, may hinalong kaba. Alam niya ang kapangyarihan ng kanyang ina. Nasa opisina sila ni Rafael, si Belle ay kalmado na ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Ang USB ay nasa mesa. Kailangan nating harapin si Mama.
sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng desisyon. Hindi na natin ito pwedeng itago. Hindi, sagot ni Belle, tumayo. Kailangan nating gawin ito sa isang lugar na hindi niya kayang manipulahin. Sa pampublikong lugar. Ngunit bago pa sila makagawa ng plano, bumukas ang pinto ng opisina ni Rafael. Ang kanyang personal assistant, si Gino, ay pumasok. Ang muka ay putlang-putla. Sir Rafi, bulong ni Gino. Dumating po si Doña Elena at may kasama po siyang board members. Mabilis na napatingin si Rafael kay Belle. Alam niya kung anong mangyayari. Maya-maya nasa boardroom sila. Nakaupo si Doña Elena sa dulo ng mesa, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon kay Rafael at Belle. Ang mga miyembro ng board ay naroon din, ang ilan ay nagulat, ang ilan ay tila nakakaalam na. Rafael, simula ni Doña Elena, ang kanyang boses ay parang yelo. May seryoso tayong pag-uusapan. Alam ko, Mama, sagot ni Rafael, matapang na hinarap ang kanyang ina. At alam ko rin ang lahat ng pinlano mo. Ipinatong ni Rafael ang USB sa mesa. Ang recording na ito ang magpapatunay ng lahat ng kasinungalingan mo, Ma, kung paano mo sinira ang buhay ni Belle, kung paano mo pinaghiwalay kami, at kung paano mo ginamit ang mga tao para sa sarili mong kapakinabangan. Nagulat ang mga miyembro ng board. Ngunit si Doña Elena hindi man lang kumurap. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Rafael, anak. Sabi ni Doña Elena, may bahid ng pagmamataas. Wala kang alam sa mundo. Ang recording na iyan ay pwedeng gawa-gawa lang. At ang babaeng iyan, tinuro niya si Belle, ay walang iba kundi isang oportunista. Balik loob siya dahil nakita niya na may pera ka, may posisyon ka. Hindi totoo yan! Sigaw ni Belle, di na napigilan ang kanyang galit. Alam mo ang totoo, Elena, sinira mo ang buhay ko. Ang buhay mo? Sino ang may kasalanan kung bakit ka naghirap? Hindi mo kami kayang panindigan, Rafael. Hindi mo siya kayang pakainin. Doon na nag-iba ang tono ni Doña Elena. Tila naging mas malakas siya. Mga miyembro ng board, matigas na sabi ni Doña Elena, ang pag-uugali ni Rafael ay hindi na angkop para sa isang CEO ng Alcantara Group. Ang kanyang pagiging emosyonal at ang pagiging bulag niya sa katotohanan ay naglalagay sa kumpanya sa panganib. Naglabas si Doña Elena ng mga dokumento. Ang aming legal team ay nakahanap ng sapat na ebidensya ng maling pamamahala at mga transaksyon na hindi malinaw sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa makatuwid, pinawalang bisa ko na ang kanyang kapangyarihan bilang CEO at pansamantalang frozen ang lahat ng kanyang ari-arian at account. Parang bombang sumabog ang balita, natahimik ang lahat. Ano? Bulong ni Rafael, nanlalaki ang mga mata, hindi siya makapaniwala. Ang desisyon na ito ay ginawa para protektahan ang kumpanya, Rafael. Sabi ni Doña Elena, walang awa sa kanyang boses. Para protektahan ang pangalan ng Alcantara. Kasabay nito, nagsimulang umilaw ang mga telepono ng mga miyembro ng board. Isang malaking headline ang lumabas. Alcantara CEO, inakusahan ng maling pamamahala, dating asawa, isang gold digger, isang nakakabingi na ingay ang pumuno sa silid. Ang mga headline ay puno ng kasinungalingan, mga lumang larawan ni Belle na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging oportunista. Mga pekeng kwento tungkol sa kanyang pagiging single mother na ginagamit lang si Rafael para sa pera. Si Belle ay nakaramdam ng pagkahilo.
Ang lahat ng paghihirap niya ay muling ipinukol sa kanya ngayon sa harap ng lahat. Mama, anong ginawa mo? Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Paano mo nagawa to? Ngunit bago pa makasagot si Doña Elena, nagring ang telepono ni Rafael. Isang tawag mula sa ospital. Sir Rafi, si Maya po. Bigla pong lumala ang kalagayan niya. Nahirapan po siyang huminga. Dinala na po namin sa emergency room. Parang tumigil ang mundo ni Rafael. Maya, nawala ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit. Tanging takot lang para sa kanyang anak. Agad siyang tumakbo palabas ng boardroom. Si Belle ay sumunod sa kanya. Pinasundan sila ng mga flash ng kamera ng mga reporters na biglang sumulpot sa lobby. Ang lahat ay nakikita ang pagkasira ng kanilang buhay, ang kanilang pagkabagsak. Nakarating sila sa ospital. Si Maya ay nasa emergency room. Ang kanyang maliit na katawan ay ikinabit sa iba't ibang tubo. Ang kanyang hininga ay mahina. Anak ko, bulong ni Belle na pahawak sa railings ng higaan, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Maya, lumaban ka. Niyakap ni Rafael si Belle. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi na. Nakita niya ang mukha ni Maya, payat at maputla. Ang maliit na bata na ito ang sentro ng kanilang mundo. Ang lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang pera, ang kanyang reputasyon ay walang halaga kumpara sa buhay ni Maya. Hindi ko hahayaan, bulong ni Rafael, mahigpit na niyakap si Belle. Hindi ko hahayaan na mawala ka, anak. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkalito at takot, isang katanungan ang bumangon. Paano sila lalaban kung ang lahat ay nawala na? Kung ang kanilang kayamanan, kapangyarihan at maging ang kanilang anak ay nasa bingit ng panganib? Ito na ang pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay, ang sandaling all is lost. Ang ospital ay tila naging tahanan ni Rafael at Belle. Araw at gabi silang nagbabantay sa tabi ni Maya na nakaratay pa rin sa emergency room. Ang kanyang hininga ay mahina. Ang galit ni Rafael ay napalitan ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Nawala ang kanyang kumpanya, ang kanyang kayamanan, ang kanyang reputasyon. Ngunit mas masakit ang panganib sa buhay ng kanyang anak. Isang araw, habang nakatulala si Rafael sa bintana, may kumatok sa pintuan ng silid ni Maya. Rafi, mahinang boses ng isang babae. Lumingon si Rafael. Nakatayo sa pintuan si Sofia, ang dating matalik na kaibigan ni Belle. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Sofia? Bulong ni Rafael. Nagulat. Rafi, kailangan nating mag-usap, sabi ni Sofia, tumingin kay Belle na nakatulog sa tabi ni Maya. Gusto kong bumawi. Dinala ni Rafael si Sofia sa isang tahimik na sulok ng ospital. Narinig ko ang recording. Simula ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang lahat ng ginawa niyo, ang lahat ng kasinungalingan. Yumuko si Sofia. Ang luha ay muling dumaloy sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Rafi. Patawarin mo ako, Belle. Pilit akong tinakot ni Doña Elena. Ang pamilya ko, muntik nang mawala ang lahat dahil sa utang ng tatay ko. Wala akong magawa. Pero bakit ngayon ka lang bumalik? Tanong ni Rafael. Ang kanyang puso ay puno pa rin ng galit. Kasi po, may nakita akong bago. May mas malalim pa sa ginawa ni Doña Elena. Hindi lang ito tungkol sa inyo. Ito ay tungkol sa
sa pinagmulan ng kayamanan ng mga Alcantara. Nagulat si Rafael. Ano pa, inilabas ni Sofia ang isang lumang sobre. Sa loob nito, naroon ang mga dokumento at isang kopya ng isang lumang deed of sale. Ang lolo niyo po, si Don Pedro Alcantara at si Doña Elena ay iligal na kinuha ang lupain ng pamilya Reyes. Paliwanag ni Sofia. Ang lolo ni Bel po ang totoong may-ari ng malaking lupain na kinatatayuan ngayon ng Alcantara Tower. Si Doña Elena ang nagplano ng lahat at binayaran niya ang mga abogado para gawin itong legal. Lumingon si Sofia sa kanya. At alam po iyon ni Bel dahil narinig niya ang pag-uusap ng kanyang lolo at ng mga abogado dati. Kaya po kinailangan siyang alisin sa buhay mo. Natakot si Doña Elena na baka lumabas ang katotohanan. Nanigas ang buong katawan ni Rafael. Ang lahat ay tila konektado. Ang galit ng kanyang ina, ang kanyang pagmamay-ari sa kumpanya, ang kanyang labis na pagkontrol. Ang kanyang ina ay hindi lang isang manipulatibo, kundi isang kriminal. Gusto kong tulungan ka, Rafi, sabi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gusto kong itama ang pagkakamali ko at gusto kong makamit ni Bel ang katarungan. Kinuha ni Rafael ang mga dokumento. Isang apoy ang nagliyab sa kanyang mga mata. Hindi na lang ito tungkol sa kanya at kay Bel. Ito ay tungkol sa katarungan para sa pamilya Reyes. Kinabukasan, sa kabila ng pagkalugi ng kanyang kumpanya at ng kanyang reputasyon, nagdaos si Rafael ng isang press conference. Malakas ang loob niya, may katabi si Bel na may matigas na mukha ngunit puno ng lakas. Ang mga flash ng kamera ay nagmistulang mga bituin sa gabi. Ang mga mamamahayag ay nagbubulungan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Simula ni Rafael, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nandito po ako ngayon para isiwalat ang katotohanan. Ang katotohanan na matagal nang itinago sa publiko. Ipinakita ni Rafael ang mga dokumento. Ang recording ng pag-uusap ni Doña Elena at Sofia at ang mga ebidensya ng ilegal na pagkuha ng lupain ng pamilya Reyes. Ang aking ina, si Doña Elena Alcantara, ang siyang nagplano ng lahat. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Siya ang nagmanipula sa mga tao kabilang ang dating kaibigan ni Bel, si Sofia, para paghiwalayin kami. Ginawa niya ito para itago ang mas malaking krimen, ang iligal na pagkuha ng lupain ng pamilya Reyes, ang pamilya ng aking asawa. Nagulat ang lahat. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magtanong. Ang kanilang mga boses ay nagkakagulo. Bel, sabi ni Rafael, lumingon kay Bel, humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng sakit na dinulot ko sa iyo, sa lahat ng sakit na dinulot ng pamilya ko. Hindi ko alam, naniwala ako sa kasinungalingan. Tumingin si Bel sa mga mata ni Rafael. Hindi na niya nakita ang pagdududa, tanging pagsisisi at sinseridad. Hawak niya ang kamay ni Rafael. Salamat sa paglabas ng katotohanan, Rafael, sabi ni Bel, ang kanyang boses ay matatag. Ang katarungan ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Sa sandaling iyon, may gumulat sa lahat, si Doña Elena. Pumasok siya sa silid ng press conference. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at gulat. Sinungaling. Sigaw ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lahat ng iyan ay kasinungalingan. Ginagawa niyo lang yan para sirain ako. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga ebidensya ay malinaw. Ang publiko ay nag-ulantang. Ang mukha ni Doña Elena ay namutla. Nawala ang kanyang formal na tindig.
ang kanyang mga mata ay lumabo. Hindi. Bulong ni Doña Elena, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Bumagsak si Doña Elena sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame, walang buhay. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ang kanyang mundo ay gumuho. Niyakap ni Rafael si Belle. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa isa't isa, puno ng pag-asa. Ngunit sa kanilang likuran, ang kapalaran ng kanilang pamilya at ang kapalaran ni Doña Elena ay nanatiling nakabitin. Ang katahimikan sa ospital ay hindi na mabigat kundi payapa. Isang linggo na ang lumipas mula nang sumabog ang katotohanan sa press conference. Doña Elena Alcantara ay kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon para sa mga kasong pandaraya at pagmamanipula. Ang Alcantara Group ay nasa kaguluhan, ngunit pinipilit ni Rafael na ayusin ang lahat hindi para sa sarili niya, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang magandang balita. Si Maya. Gising na siya, lumalakas. Mama, gutom na ako. Bulong ni Maya, ang boses ay mahina pa rin ngunit may ngiti na sa kanyang mga labi. Napaiyak si Belle sa wakas. Ang liwanag sa kanyang buhay. Anak, ipagluluto kita ng paborito mong sinigang paglabas mo rito. Sabi ni Belle, hinagkan ang noo ng kanyang anak. Pumasok si Rafael sa silid, may dalang sariwang bulaklak at prutas. Ngumiti siya nang makita si Maya na gising na. Kumusta ang baby girl ko? Tanong ni Rafael, lumapit sa kama. Nagugutom na po ako, Papa. Sagot ni Maya, tumawa. Napatingin si Belle kay Rafael. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay kumpleto sila, isang pamilya. Hindi na sila dalawa lang ni Maya. Belle, simula ni Rafael, umupo sa tabi niya. Kailangan nating mag-usap. Nag-aalala si Belle. Ano na naman kaya ito? Narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa press conference, sabi ni Belle, tumingin sa kanyang mga mata. Salamat, Rafael. Salamat sa paglabas ng katotohanan. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Rafael, kinuha ang kanyang kamay. Kasalanan ko. Kasalanan ko na naniwala ako sa kasinungalingan ng mama ko. Kasalanan ko na hinayaan kong sirain niya ang buhay natin. Naramdaman ni Belle ang sinseridad sa kanyang mga salita. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit tila mayroon ng bahid ng pagpapatawad. Mahirap, sabi ni Belle, yumuko. Ang sakit na dinulot niyo, matagal kong pinasan. Pero Rafael, nakita ko ang pagbabago mo. Nakita ko ang pagsisisi mo. At higit sa lahat, nakita ko kung gaano mo kamahal si Maya. Tumingin si Rafael kay Belle. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Belle, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon para itama ang lahat. Para maging pamilya tayo sa tunay na kahulugan ng salita. Kinuha ni Belle ang kamay ni Rafael. Ngayon, wala na siyang takot, wala nang pagdududa, tanging pag-asa at pagmamahal lang para sa kinabukasan. Handa akong bigyan ka ng pagkakataon, Rafael, sabi ni Belle ngumiti. Para kay Maya at para sa atin. Niyakap ni Rafael si Belle. Sa loob ng mahabang panahon, muli niyang naramdaman ang init ng pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal. Pagkalipas ng ilang linggo, nakalabas na si Maya sa ospital. Ang maliit na condo unit ay naging tahanan na ng kanilang pamilya. Rafael ay abala sa pag-aayos ng kanyang kumpanya, pilit na ibinabalik ang integridad ng Alcantara Group. Ngunit ngayon, ang kanyang motibasyon ay hindi na para sa kapangyarihan o pera,
kundi para sa kinabukasan ni Maya. Si Belle sa wakas ay nakapagpatuloy ng kanyang pag-aaral, isang pangarap na matagal nang nawala dahil sa kanyang paghihirap. Portahan siya ni Rafael sa lahat ng kanyang desisyon, ginagawa ang lahat para maibalik ang mga nawala sa kanya. Si Doña Elena ay kinasuhan ng federal na pamahalaan at kasalukuyang nakakulong. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska at ang kanyang kapangyarihan ay tuluyang nawala. Ang kanyang huling sandali ay tinalikuran ng lahat maliban sa kanyang sarili. Ang kanyang tadhana ay isang paalala sa kapangyarihan ng pagmamataas at kasinungalingan. Isang hapon, nasa beach sila. Si Maya tumatakbo sa buhangin, tumatawa ng malakas habang hinahabol ang alon. Si Rafael at Belle magkahawak kamay, pinapanood ang kanilang anak. Napakaganda ng buhay, bulong ni Belle, nakasandal sa balikat ni Rafael. Oo, sagot ni Rafael, hinagkan ang kanyang buhok. Salamat sa iyo, Belle. Salamat at binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Salamat din sa iyo, Rafael, sabi ni Belle. Salamat at lumaban ka para sa atin. Salamat at tinuruan mo akong magpatawad. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang kulay kahel at pula ng langit ay sumasalamin sa karagatan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata para sa kanila. Isang kabanata na puno ng pag-asa, pagmamahalan at pagpapatawad. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at pagkabigo, ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Ito ay nagpapatawad, nagpapagaling at naniniwala sa isang bagong simula. At sa ilalim ng payapang paglubog ng araw, alam ni Belle na ang kanilang pamilya na minsan ay nasira, ay ngayon ay buo na at mas matatag kaysa kailanman. Ang liwanag ay bumalik sa kadiliman at ang kanilang pag-ibig ay naging patunay na ang katotohanan at pagpapatawad ang tunay na pundasyon ng isang matatag at walang hanggang pag-ibig.